On the Sermon on the Mount, Matthew 5 to 7, Sermon on the Mount po ito. And if we notice, doon po sa Matthew chapter 6, 5 to 13, Jesus already dealt with prayer at bumalik na naman po siya sa panalangin dito po sa Matthew chapter 7. So, ang sabi po dito sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. So dito po, makikita po natin mayroon tatlong aspeto, mayroon tatlong picture ng panalangin na pinapakita po ang Panginoon. So Jesus describes prayer in 3 pictures and 3 aspects. Ano po yun? Alam natin. Ask, seek, and knock. Prayer po lahat yun. Yung asking, seeking, and knocking. So meron tatlong magkakaibang salita, pero magkakaiba po ang meaning at magkakaiba po yung intensity na tinatawag. So, kung minsan, yung maliit na bata, tatawagin niya po yung kanyang tatay o kayong nanay, sasabihin niya, Daddy. Tapos pag hindi niya nakita yung daddy niya, anong gagawin niya? Hahanapin niya yung daddy niya sa loob ng bahay. At kapag yung daddy niya nasa loob ng isang kwarto, at alam niya na nandun yung daddy niya, at isinara yung pinto, ang gagawin ng anak, kakatok. So there's an intensity, no? Asking, it's just simply requesting or calling the name of your father. And then yung susunod ay seeking. Hahanapin mo. At yung pangatlo, kakatok ka. So it is like a chain of events. And makikita po natin dito sa ilalim ng aspeto ng panalangin, yung makikita sa isa lang na verse, Matthew chapter 7 verse 7, doon po sa A, ang sabi, ask and it shall be given you. So this is the first step. Ask, step 1. So asking is coming to God with our needs like a child calling to his father. Natatawagin niya yung kanyang father kasi meron siyang kailangan. God tells us to ask. Di po ba sinabi ng Diyos, humiling tayo. Sabi niya dito sa Matthew 7:7a, ask, humiling tayo. To Solomon, God said, God appeared to Solomon and said to him in 2 Chronicles chapter 1 verse 7, ask, what shall I give you? Diba, ang Panginoon nagpakita po siya kay Solomon sa isang panaginip. Ang sabi niya, hilingin mo kung anong gusto mo. So inutos ng Diyos na humiling po tayo. At ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 18 verse 19, again, I say to you that if the two of you agree on earth about anything that they may ask, and it shall be done for them by my Father who is in heaven. Kaya yung prayer of agreement, napakahalaga po nun. Yung nananalangin ka, yun po ay makapangyarihan na. Subalit yung meron kang kasama pa, and you agree together, that's the power of prayer. No, kaya napakahalaga po yung prayer meeting. We are not just uttering words for nothing. We are agreeing. No? Iba yung nakikinig ka lang. When you agree, it means you are paying attention to the prayer and you are agreeing and you are saying, yes, Lord, I am praying that too. Lord, yan din po ang nasa ng puso ko, yung pinapanalangin ng kapatid kong ito. That is the meaning of agreeing in prayer. Hindi po yung mag-a-agree ako pero ikaw naglalaba ka, nagluluto ka, or nanonood ka. That is not praying, that is just listening. And the Lord said in Matthew chapter 18 verse 19,
If the two of you agree, then you can ask. Again, sabi po ng Panginoon, humingi. Humingi kayo at ipagkakaloob ko. Matthew 21 verse 22, sabi niya dito, and all things you ask in prayer, believing you will receive. John 14:13, whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. Ano man ang hilingin nyo sa pangalan ko, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ipagkakaloob sa iyo ng aking Ama para sa ganun siya yung maparangalan. Kapag nasagot yung panalangin, sino po ang nakakatanggap ng parangal? Ang Ama na nasa langit. Alam nyo po, parang sinasabi ng Panginoon, may backer kayo, kaya humiling kayo kung ano yung gusto ninyo. Ang backer po natin, ang Panginoong Jesucristo. You ask in my name. Naalala ko po kapag humihiling tayo ng tulong sa munisipyo, sa kapitolyo, sa mga politiko, sa mga teacher, sa mga principal, ano man yung favor na gusto nating hilingin, di ba? Kung minsan, meron tayong daladalang backer. O kaya sabihin mo lang yung pangalan ko. Di ba? Ganun po yun. Di ba? Kahit nawala yung tao, di ba? Kahit nawala yung tao, ang sabihin mo lang yung pangalan ko. I remember when JJ was 8 years old, umuwi kasi ako noon. And dahil ninong po niya si Mayor Yap, nung pagka-uwi po namin, tama-tama birthday po niya, ang sabi po ni Mayor, okay, ang birthday gift ko sa inyo, punta kayo sa Diamond Hotel, mag-spend kayo ng 2 days doon, sagot ko lahat. Yun ang sabi niya, 8 years old po siya noon. Wala kami pinangahawakan eh. Wala talaga. Ang sabi, hanapin nyo si ganito, sabihin mo lang yung pangalan ko and settle that. Ginawa namin. Punta kami doon sa doon sa sabi ng mga receptionist, meron po ba kayong reservation? Kailangan po kasi online, mga etc. Sinabi yung pangalan. Pinapasok kami, binigyan ng susi. Dinala kami sa pinakataas. Napakaganda ng kwarto. I mean, tao lang yun. Na sabihin mo lang yung pangalan ko. So, nai-imagine ko yung sinasabi ng Panginoon na sabihin mo lang yung pangalan ko sa aking Ama na nasa langit. At ipagkakaloob ko ito sa inyo. And dun po sa John 14:14, sabi ulit, if you ask me anything in my name, I will do it. If you shall ask anything in my name, I will do it. No, inulit. Okay? John chapter 15, verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, ibig sabihin, kapag nananatili kayo sa akin, at ang salita ko nananatili sa inyo, ano man ang inyong hilingin ay ipagkakaloob ko sa inyo. Yun po ang pangako ng Panginoon Jesucristo. John 15:16, ang sabi niya, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Inulit-ulit, anuman yung hilingin ninyo sa pangalan ko, ay ipagkakaloob niya sa inyo. John 16:23, and in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Ang daming assurance na kapag lumapit tayo sa Diyos, dala-dala ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pakikinggan po tayo ng Amang nasa langit. John 16:24, until now you have asked for nothing in my name. Hanggang ngayon, wala kayong hinihiling sa pangalan ko. Ask, and you will receive, so that your joy may be full. Alam nyo,
Alam niyo na kuminsan ang mga Kristiyano, akala lang nila nagpe-pray sila. But actually, they are not praying, they are wishing. Kasi tamad silang humingi at tamad silang manalangin. Kaya kuminsan sinasabi, ay matagal ko nang pinagpe-pray. Really? Nagpe-pray ka ba? Kasi iba yung wishing, nagwi-wish ka na, sana ganito, sana ganito. Although sa kabutihan po ng Diyos, He gives us the desires of our hearts when we delight ourselves before the Lord. Pero gusto ng Panginoon, we ask. Humingi tayo. Kaya nga ang sabi niya, hanggang ngayon hindi kayo humihingi, ano yung bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo na hanggang ngayon hindi mo hinihingi, kaya hanggang ngayon hindi binibigay. So ask. Yun po ang sabi ng Panginoon. And ang sabi po ni James, no? You do not have because you don't ask. Ask. Ang tanong kasi, alam naman ng Panginoon ang pangangailangan ko, bakit kailangan pa akong humingi? Alam niyo po, kahit po alam ng Diyos ang pangangailangan po natin, bilang isang ama, nais po ng Diyos na lumalapit po ang kanyang mga anak sa Kanya, maglambing sa Kanya, hilingin kung ano yung nais na ibigay sa pagkakataon yun para sa ganoon ay mag-glorify ang Father sa ating pong mga buhay. So, kanina po ang Diyos, napakaraming time na sinasabi niya, ask of me. Of me and I will give you the nations. Sabi niya sa Psalms. Ask of me, ang sabi niya kay King Ahaz, and I will give you a sign. Ask of me about anything, ang sabi niya kay Haring Solomon. And si Jesus Christ also, napakaraming verses na nagpapakita na siya mismo nagsasabi, ask, hiling, hiling, hiling. Di ba tayo mga tao, ayaw natin na maraming humihiling, maraming humihingi. Pero ang Panginoon napaka-generous, hindi ka nga humihingi. O ano, hingi kayo. No? Hingi kayo sa akin. Nakakita na po ba kayo ng taong ganun? Na magsasabi sa inyo na, oy, humingi ka sa akin. Humingi ka sa akin. At bibigyan kita. Ang Panginoon sinabi niya, humingi ka sa akin. Di ba? So si James din, napakaraming verse na nagpapakita tungkol sa paghingi. James chapter 1 verse 5. Ang sabi niya, kung kayo'y nangangailangan ng katalinuhan, if you lack wisdom, let him ask of God that gives to all men liberally, and it shall be given to him. So, akala ko po dati, pag magte-test lang ako, hihingi ako ng wisdom, no? Hindi po ito one-time deal. Pag sinabi pong wisdom in anything, sa lahat ng bagay, paglabas natin, sa trabaho natin, sa decision making natin, sa pagpapalaki sa mga anak natin, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, sa pagdisiplina sa mga anak natin, sa pagmamanage sa finances natin, ask for wisdom. Kasi wala tayo noon, kinakailangan po ang wisdom ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, if you lack wisdom, ask. And God will give you liberally. James chapter 1 verse 6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavers is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ibig sabihin, pag humingi ka, huwag kang double-minded. Parang sinasabi mo, Lord, gusto ko po ng puti. Ay, hindi po pala gusto ko po itim. Ay, hindi po pala gusto ko pink. Ay, hindi po pala green. Okay? Nakakita na kayo ng taong ganon. Minsan sa tindahan, ganon eh. Nagagalit ang sales lady. Alam mo kung bakit? Ay, gusto ko yung black. Pag binigay ang black, ay, yung gusto ko yung pagagalitan kayo, di ba? So, ang sabi po ng Bible, ang isang tao na double-minded, hindi alam kung anong gusto. Yun ang ibig sabihin.
hindi ka makakaranas o hindi ka assure na matatanggap mo. Kaya nga sometimes, or most of the times, di ba, we pray specifically. Alam mo kung ano yung gusto mo at hihilingin mo ito sa Panginoon. James chapter 4 verse 2. You lust and have not. You kill and desire to have and cannot obtain. Bakit? Sabi niya, you fight and war, yet you have not, because you ask not. James chapter 4 verse 3, you ask and receive not. Bakit hindi ka tumatanggap? Because you ask amiss, that you may consume upon your lust. Ano ibig sabihin nun? Ang hinihiling mo pansarili or maling motibo. Lord, gusto ko pong yumaman. Para sa ganon, lahat ng api sa akin, diba? Makikita nila. Okay. Or, meron tayong mga panalangin na pansariling kabutihan pero hindi po nakakabuti sa ibang tao. That is asking amiss. And the Lord said, you will not receive anything. Pang-apat, si John din, John wrote concerning asking. 1 John chapter 3 verse 22, and whatever we ask, we receive from Him. Why? Because we keep His commandments and do things that are pleasing in His sight. So may condition yung panalangin, di ba? If you ask to the Lord, pero sinusunod mo yung kanyang commandment, parang isang tatay, dahil sinusunod mo yung sinasabi ng magulang mo, napiplease sa'yo ang tatay mo, humingi ka ng piso, hindi lang piso ibibigay sa'yo. Di ba? Dadagdagan niya. No? Ibigyan ka niya ng 150. O kaya 2 piso, 5 piso, o kaya minsan hindi ka nga humihingi. Ibibigay niya sa'yo. Diba? 1 John 5:14, this is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Pangalawa, kailangan na according to His will. Di ba napakaganda na pag tinanong tayo, gusto mo? Bahala ka na, ikaw naman nakakaalam. Sabi ko nga kanina, kung kayo'y pupunta sa isang restaurante at first time mo, pero ang nagyaya sa inyo lagi doon, sasabihin, anong order mo? Anong sasabihin mo? Ikaw na lang. Kasi alam mo, anong masarap na pagkain doon kasi ikaw naman lagi dyan eh. Kaya kung anong kalooban mo, yun yung kalooban ko. So parang sinasabi natin sa Diyos, kung anong mabuti para sa akin, yun na lang ang gawin nyo. Kasi kung minsan humihiling tayo, hindi naman pala yun makakabuti sa atin. So when we ask according to His will, no? We are confident. 1 John 5:14. We are confident that we are going to be heard. 1 John 5:15. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. So yung pong mga nabanggit ko kanina na mga authors, kaya sila yung pinili ko kasi sila yung maraming mga sinasabi tungkol sa asking. Okay? So what are the things we should know about asking? Una, yun pong mga pangako na ito, para kanino po ito? Sa mga anak o hindi anak? Sa mga anak, if we remember the context of the Sermon on the Mount, the Lord Jesus Christ was speaking, or He is speaking to His disciples. Hindi sa mga Kristiyano. He is not just talking to non-believers or yung mga ordinary na passers-by, kundi sa mga disciples po niya. And to be a disciple, bilang isang disciple, alam mo kung ano ang dapat mong hilingin.
The promises are limited to those who have denied themselves, to those who have taken up their cross daily, and to those who follow Him. Kasi ang sabi sa Matthew 16:24, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kaya ang mga disciples, alam nila kung ano yung hihilingin nila at yung hindi nila hihilingin. Kasi disciples sila. So the promises were made to the children, sa mga anak. If we remember po, a story in Matthew chapter 15, may isang kwento tungkol sa isang Canaanite woman, a Syrophoenician woman, na humihiling po siya ng kagalingan ng kanyang anak. Ang sabi niya, have mercy on me, son of David. My daughter is cruelly demon-possessed. Ang sabi po dito, but he did not answer her a word. Lumapit po itong Canaanite woman sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po na gumaling yung anak ko. Ano pong sabi ng Bible? Hindi siya sumagot. Hindi siya sumagot. And his disciples came and implored him, saying, send her away because she keeps shouting at us. So sabi ng mga disciples, Lord, paalisin niyo yan. Kasi ginugulo tayo. No? Tapos sumagot po ang Panginoong Hesukristo na naririnig ng babae, etong sinabi niya. And he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. So parang sinasabi ng Panginoon, ang answered prayer o ang pagkilos ko para lang sa mga anak ko. Only to the children. No? Kasi sabi niya, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. But she said, yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table. So sinasabi ng Panginoon dito na ang kasagutan ng panalangin para lang, this is the children's bread. It is the children's privilege. It is the children's rights. Yung paghingi. Pero dahil sa faith po nung Canaanite woman, sabi niya, yes Lord, alam ko. Kasi para lang sa mga anak niya sa Israelites during that time. Pero kahit naman po ang aso, kanya, ay kumakain dun sa nahuhulog. Ibig sabihin, Lord, kahit maliit lang, kahit isang crumb lang ng habag mo, alam ko na hindi ako karapat-dapat. Humihiling ako. Then Jesus said to her, oh woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish. And her daughter was healed at once. That is the faith. So ang ibig ko sabihin, limited po talaga ang answer ng Lord. Ang kasagutan ay para po sa kanyang mga anak. So when we pray, pakikinggan po tayo ng Panginoon. There are times that the Lord Jesus Christ answered the prayers of the unbelievers because of their faith. Yung meron na siyang nakikita na sa puso nila ay nananampalataya sila. And that's the time that the Lord answers. So there were certain qualifications also for placing or for asking. Una, ang sabi dito, you do not have because you do not ask. So ibig sabihin, ask. Yun yung unang qualification. Tapos James 4:3, you ask and do not receive because you ask with wrong motives. So hindi tayo dapat nag-aas ng merong maling mga motibo. And then yung kanina po, we should ask according to His will. Na dapat, hilingin po natin ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mong ipipilit. Dapat, kung ano yung kalooban po ng Diyos, yun yung ating pong
hilingin. Susunod, ang sabi po ni John, kapag ginagawa natin ang kanyang mga commandments. Inuulit ko lang po yung kanina. And of course, napakahalaga yung humiling tayo na gamit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At mas makapangyarihan pa nga kapag meron kang kasama o mga kasama na nananalangin that you are agreeing in prayer. So yun po yung kanina. Prayer is asking and making our request known to God. Okay, pupunta po tayo sa pangalawang aspect or picture ng prayer. Ano po yun? Prayer is seeking God and His will. Ito po yung step 2. Ito po yung mas mataas na level. Hindi ka lang humihingi, kundi hinahanap mo. Daddy, nasan ka ba? Bakit hindi mo pa sinasagot ang aking tawag? Because there are times, Daddy, hindi mo marinig anong sagot ni Daddy. No? So, ang gagawin ng anak, hahanapin niya. So, ganun din po tayo. Dapat maging intense yung panalangin po natin from simply asking or stating our needs. Kapag hindi pa po binibigay ng Panginoon, you have to seek His face. Hanapin mo siya. So, seek adds the element of responsibility that we are not just passively asking. For example, nag-ask po tayo ng Lord, gusto ko po magkaroon ng trabaho. Abay, wag kang mag-stay lang sa bahay. You seek. Diba, ang hirap naman naghahanap ka ng trabaho, pero andun lang ako sa bahay, ayokong lumabas. Ayokong tumawag. Ayokong tumawag sa mga kaibigan ko, ayokong mag-message sa messenger. No? You have to seek. Maghanap ka. When you are praying for a job, apply for job. Seek training. Kung gusto mo ng mas maganda pang trabaho, mag-train ka. Or i-improve mo yung sarili mo. When you are praying for money, go out and find work. Kahit naman yung nangungutang, lumalabas eh. Hello, nangungutang ako. Pwede ba dalhin mo dito sa bahay? Ano ba? Diba? Ang galing. No? We have to seek. Maghahanap tayo. Alam nyo, kahit yung mga Aita kapag naghahanap sila ng pagkain, kasi di ba mga Aitas, hindi talaga sila nagfa-farm. Talagang sila nomads. No? Nung hindi pa pumutok ang Mount Pinatubo, talagang sila po ganun. Kaya nga nabansagan sila na parang tamad. Pero actually, hindi naman sila tamad. Talaga lang hindi sila na-train kung paano mag-farm kasi nga palipat-lipat sila. Kung nasaan ang food, doon sila. But they keep on seeking. Naghahanap lagi ng lugar saan may tubig. Naghahanap lagi ng lugar kung saan maraming puno, maraming bunga. So dapat bilang mga Kristiyano, ganun din po tayo. Kasi ang Kristiyano na hindi naghahanap ng trabaho, batugan. Di ba? Baka mamatay tayo sa sabi nga, galaw-galaw ka dyan, baka makatake. Di ba? So we have to seek. And God warned also the children of Israel na hanapin ang Diyos. Kasi yun ang unang-una Matthew 6:33, do you remember? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Actually, nung tinuro ng Diyos yung prayer dun sa Matthew 6, dahil alam ng Diyos na napakahalaga ang panalangin, bumalik na naman siya sa Matthew chapter 7 at inulit na naman niya yung salitang seek. Hanapin mo. Unang-una, hanapin mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Gusto ko po yung testimony kanina ni Brother Fernan, na sabi niya kahit nagaano ka kagaling, kung wala ang Diyos, wala ang kamay ng Diyos, walang pagpapala ng Diyos sa trabaho mo, walang mangyayari sa'yo. Alam niyo ba na kahit napakalaki ng sahod mo, kung hindi pinagpala ng Diyos yung sahod na yon, laging kulang. Pero kahit napakaliit ng sahod mo, wala sa sahod yan Wala sa laki, wala sa liit. Nasa blessing ng Lord.
kung paano niya pagpalain. Kasi sabi po ng Bible, no, I will bless the works of your hand. Yung ginagawa ng yung kamay, and I believe yan po ang quotation ni Brother Fernan kanina. Hindi lang niya nasabi ang verse, pero ang sabi po sa Deuteronomy, kapag po ang Diyos pinagpala niya, ang ginawa ng kamay mo, pagpapalain mo. Nag-bake ka ng cake, dahil bless ng Lord yung cake na yun, edi marami nag-order. That's blessing. Di ba? So, yun po ang pagpapala na sinasabi po ng Panginoon kapag sinik natin siya. Kaya, let's seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Deuteronomy 4:29, but from there you will seek the Lord your God, sabi po ni Moses, and you will find Him if you search for Him with all your heart and with all your soul. Alam niyo po yung mga bata, may pinapahanap ka, dahil nakatuon lagi sa cellphone, hanapin mo nga yung ganito. Di ko mahanap eh. Ano kung bakit? Nakatingin lang na gano'n, hindi talaga naghahanap. Bakit? Ibang tinitignan. O nadapa ka na, nandyan lang pala. No? So ang Lord gusto po niya, magkaroon tayo ng effort to seek His face. No? Kaya sabi niya, you will seek the Lord your God and you will find Him. Pag hinanap mo ang mukha ng Panginoon, makikita mo siya. Even in your Bible reading, kapag hinanap mo ang Panginoon sa pagbabasa mo ng Biblia, makikita mo siya. When David was ready to turn over the scepter of his throne to his son Solomon, ito po ang bilin niya. 1 Chronicles 22 verse 19. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Bago niya po ipasa yung trono kay Solomon, sinabi niya, unang-una, priority. I-set mo yung puso mo. I-condition mo ang puso mo at ang kaluluwa mo na hanapin ang Panginoon mong Diyos. And David's last charge to his son Solomon was, 1 Chronicles 28:9, as for you, my son Solomon, know the God of your father, and serve Him with a whole heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every intent of the thoughts. If you seek Him, He will let you find Him. Pag hinanap mo siya, magpapahanap siya. Yun ang ibig sabihin. No? Naalala ko pag naglalaro tayo ng peekaboo. Di ba? Pag naglalaro tayo ng taguan, pag nagtago ka, talagang tago. Pag may naghanap, talagang magtatago ka para hindi ka mahanap. Pero ang sabi po ng Bible, if we seek the Lord, magpapahanap siya. Ibig sabihin, hindi siya magtatago. Hindi kagaya pag naglalaro tayo, pag alam mo na nandyan, yung naghahanap sa'yo, lalo ka magtatago para hindi ka mahanap. Tama? Pero ang sabi po ng Bible, if you seek Him, He will let you find Him. Kulang na lang sabi niya, dito ako, kasi hinahanap mo ako. No? But, if you forsake Him, He will reject you forever. Pagka finorsake mo siya, i-reject ka niya. Ang masakit, sabi niya, forever. And the Lord promised to Solomon in 2 Chronicles 7 verse 14, at para po sa akin, kinakailangan po natin ito as a nation. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7:14, and if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Anong sabi niya? Then I will hear from heaven. Sabi niya pa, may pang-apat, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. So napakahalaga na as a nation, we seek the Lord.
No? Ang ganda nito. If my people, sabi niya, who are called by my name. Tinatawag sila sa pangalan ko. Kasi sa Old Testament, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Israel, the God of Jacob. Pero sa ngayon, sino po yung tinatawag sa pangalan ng Panginoon? The Christians. Kasi galing sa salitang Christ. So when you are claiming that you are a Christian, we are called by the name of the Lord. Mga Kristiyano po tayo. Kapag sinabi mo na Kristiyano tayo, sabi niya, we are called by His name. Kapag daw tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon, humble ourselves, nanalangin tayo, hinanap natin ang kanyang mukha, hanapin natin ang kanyang mukha, at sabi niya, at lumayo tayo sa ating mga kasamaan. Ang sabi ng Bible, makikinig ako mula sa langit. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. At aking pagagalingin ang kanilang lupain. Kasi bakit pagagalingin? Kasi our land is cursed. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-heal sa land. No? At susunod, the prophet also warned King Asa. Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with Him. Sasamahan ka ng Diyos kapag hinahayaan mo kasama ka niya. And if you seek Him, He will be found by you. Yun po yung pangako ng Diyos. But if you forsake Him, He will forsake you. Yan po ang sinasabi. And David said to the people, Psalms 27 verse 8, when you said, seek my face, my heart said to you, your face, O Lord, I shall seek. So hindi lang po tayo sinasabihan ng Panginoon na humiling. Ang sinasabi din po niya ay, hanapin niyo ko. Psalms 34 verse 10, ang ganda po nito. Ang sabi niya, magugutom daw yung mga young lions. The young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Magugutom daw ang mga baby na lion. Ang tatakaw niyan eh. Ang mga lion, matatakaw yan. Magugutom sila, kanya, subalit ang lahat ng naghahanap sa mukha ng Panginoon, they will lack nothing. And Isaiah said to the people, Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Hanapin niyo siya habang pwede niyo pa siyang mahanap. Bakit darating ba yung time na hindi nyo na siya mahanap? Oo. Pag namatay ka na. Sa kabilang buhay, hindi mo na mahahanap ang Diyos. Hindi na. Bakit? Napunta ka na kung sa impyerno kung wala ka sa Panginoon. Mapunta ka sa langit kung nasa Panginoon ka. Kaya habang buhay pa tayo, hanapin natin ang Panginoon. Kasi sabi niya, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. And the Lord said to the people also through Jeremiah chapter 29 verses 13 to 14a, you will seek me and find me if you search for me with all of your hearts. You will be found by me. Yun po yung after na sinabi niyang, for I know the plans I have for you, sabi the Lord. Jeremiah 29, verse 11. Pero ang sabi niya sa verse 13, you will seek me, and you will find me, if you seek me with all your heart. The prophet Hosea said, Hosea chapter 10, verse 12, sow with a view to righteousness, reap in accordance with kindness, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until He comes to rain righteousness on you. Ang sabi po ni Hosea,
Break the fallow ground. Alam niyo po bang ibig sabihin ng fallow ground? F-A-L-L-O-W. Isa po itong bukid. Kung kayo po ay magbubukid, alam niyo to, or tumira kayo sa farm. Isa po itong bukid na natamnan nyo long time ago. And you stopped cultivating that ground. Alam niyo po bang magiging resulta? Napakatigas. Yun po yung sinasabi na fallow ground. Kaya nga po, kapag pinatigas nyo yung puso, lalo po itong titigas. Napakahirap na po itong lumambot. So ang sabi po ni Hosea, break the fallow ground. It is time to seek the Lord until He comes to rain righteousness. It takes a heavy rain para lumambot ang fallow ground. Lastly, in Hebrews, we read Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. We have to seek Him diligently. So kanina po, prayer is asking and making our request known to God. Step 2, prayer is seeking. Okay? And His will. Pangatlo, prayer is like knocking until the door opens. All in the same verse. Matthew 7:7. Ito po sa C. Step 3. Okay, you ask, hindi sinagot. You sought the Lord, hindi pa rin sinasagot. Although may promise siya. Pangatlo, with intensity. Kumatok ka kasi merong mga pintuan na sarado. You have to knock. Knocking is not giving up. The first time, hindi ka sinagot. The second time, hindi ka pa rin sinasagot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. You knock on heaven's door. Kumatok ka sa pintuan ng Diyos. It is not giving up. It is pounding on the door. Alam niyo yung pounding on the door? Wasakin mo! Wasakin mo yung pintuan hanggang until someone answers. Naalala ko yung isang kwento tungkol sa isang balo na pumunta sa judge. Sa Luke yata yun. Ang sabi ng judge, sasagutin ko siya hindi dahil sa matuwid ako, kundi dahil ginugulo ako. Diba? Tapos meron din yung parable tungkol dun sa kaibigan, yung kwento ng isang tao na tulog na sila, tulog na yung mga anak, and then merong kumakatok sa pintuan, sabi niya, meron akong bisita, wala akong maibibigay. No? Sa kanya, pahiramin mo ko. Anong sabi nung kaibigan niya? Tulog na kaming lahat. Kasi during that time po, kapag natutulog, isa lang yan sa buo, isang buo natutulog, pati mga bata, lahat-lahat. So kapag tumayo ka, maistorbo mong lahat. So sabi niya, sarado ng pinto, tulog na kami, pati ang mga anak ko, so hindi kita mabibigyan. Pero dahil ginugulo siya ng kanyang kaibigan, babangon siya para ibigay ang pangangailangan po ng kanyang kaibigan. Pag humingi tayo sa Diyos, hinahanap natin siya, hindi pa rin sumasagot, guluhin natin ang Diyos. We knock at the door, we pound on the door. At ipakita sa Kanya na seryoso tayo sa Kanya, sa ating hinihingi. Kasi tayo mga Kristiyano, kung minsan, okay Lord, bigay mo, hindi, okay lang. Okay? No? Because we trust in the Lord, yun ang ating reason. But if we are really serious about something, wasakin mong pinto para sa ganun makinig po ang Diyos. In Revelation chapter 3 verse 20, di ba, ang sabi nun, sinabi ng Panginoon, here I am at the door, standing at the door knocking, and if any man would hear His voice and open the door, he would come in.
the Lord Jesus would come in. I will come in, sabi po ng Panginoon, di ba? Pero iba po ito. Hindi po ang Panginoon ang papasok. Tayo, baligtad tayo yung pumakatok para makapasok tayo dun sa door na gusto natin na buksan ng Diyos para po sa atin. And it is very important also in our lives that we seek for closed door, we seek for open doors. Di ba? Hanapin natin kung minsan trabaho. And sometimes there are open doors. Minsan nag-ask tayo ng prayer or minsan nagpipray tayo sa Panginoon and then suddenly, 4 na pinto, binuksan. Ano kaya pipiliin ko? Door 1, door 2, door 3, door 4. O kaya nagpipray ka ng boyfriend. Tagal na panahon, wala. Biglang 5. So, sabay-sabay. Nang problema ka ngayon. Lord, door 1, door 2, door 3, door 4, door 5. Nang problema ka ngayon. So, anong gagawin mo? Close them all. You ask the Lord, which door is really the door intended for you? Opportunities, di ba? Opportunities. Sometimes gusto mo, punta ka ng ganito, punta ka sa ganito, punta ka ng Dubai. Okay? Lord, punta ba ako sa Dubai o sa Amerika, sa Switzerland, sa Spain? Saan po ba ako pupunta, Lord? No? So, it is very important, hanapin mo, nasaan yung alam mo na door na para sa'yo. Hindi yung gusto mo, kundi kung ano ang gusto ng Lord para sa'yo. No? So, in seeking to find the will of God, it is important to discern kung asan ba yung bukas na pinto. Baka mamaya, yung pintong yun, sa kaaway pala yun. Para ilihis ka niya dun sa kalooban niya. No? May mission ka halimbawa dito. Tapos gusto mong pumunta dun sa ibang lugar. Eh, ang gusto ng Lord dito ka kasi meron siyang pinapagawa sa'yo. Okay? So, napakahalaga. Nahanapin mo, asan yung closed door at asan yung open door. Kasi even si Paul, diniscern niya kung asan ang open door para sa kanya at sa ministry. Jesus promised to the church in Philadelphia, Revelation chapter 3, verse 8. Anong sabi niya? I know your deeds. Kilala kita? Alam kita? Alam ko yung ginagawa mo. Behold, I have put before you an open door, which no one can shut, because you have a little power and have kept my word, and have not denied my name. You see, andun pa rin yung obedience, andun pa rin yung relationship. At ang sabi niya, behold, meron na akong nakaredy sa'yo na open door that no one can shut. Even people will try to shut that door out, no? Para hindi ka makapasok. Hinahadlangan ka. Alam nyo, that open door, if that is for you, magre-remain yan na open only for you. Tandaan po natin yun, no? Kasi kung minsan, may mga tao na hindi natutuwa sa success ng iba. May mga tao din na hindi natutuwa dun sa mga planong maganda ng iba. Pero the Lord has given a promise. Ang pintong ibinukas ko sa'yo, kahit na anong gawin nila, hindi ito maisasara. At ito pa, kapag sinara ng Lord talaga nakasara, ano man ang gawin mo nakasara, hindi sa'yo. Okay? Yung door niya, hindi mo door. Lord, bakit siya? Dinala mo siya dun. Ba't ako? Pintuan yun. Sa kanya yun. Iba ang pintuan mo. Don't compare. Kahit nasan ka, pwede kang magpalaan ng Diyos. Kung sinusunod mo ang kanyang salita. You know,
Dapat maging masaya tayo kung ano man yung sitwasyon natin ngayon kasi alam natin, hinahayaan ng Lord ito dahil kalooban niya. Meron po siyang plano sa buhay po natin. Acts 14:27, si Paul at si Barnabas po, nung bumalik sila sa home church nila sa Antioch, sabi ng Acts 14:27, when they had arrived and gathered the church together, they began to report all the things that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. Kasi di ba, kung naalala ninyo, iba yung direction na gustong puntahan ni Paul, but because of the Macedonian call, lumihis. No? Isa pa yun. Minsan, nakala mo, dito ka dinadala, hindi pala doon. Merong plano ang Diyos na iba. So, si Paul and si Barnabas, nagkwento sila kung paano inopen ng Lord ang door dito sa mga Gentiles. Bakit? Sinara na niya yung door sa mga Jews. Bakit? Matitigas ang puso. Alam niyo, pag matigas ang puso natin, sinasarahan tayo ng Diyos. Totoo yun. Pag malambot ang iyong puso, kasi sabi niya, if you seek me, I will be found by you. Ang mga Gentiles, kahit sila ay dogs sa paningin ng mga Jews, ang mga Gentiles, kahit sila ay rejected, God, because of His loving kindness, His mercy, and His grace, He opened the door of salvation to the Gentiles. Kaya po, ang Diyos, nagbibigay po siya ng bukas na pinto. Paul, writing to the Corinthians about his missionary journey, said, 1 Corinthians 16:9, for a wide door for effective service has opened to me, and there are many adversaries. So, ito pong nakita ko dito, sabi kasi ni Apostle Paul, merong wide door na binuksan ang Diyos sa akin sa ministry at napakaraming mga kalaban. Dati po, akala ko, pag maraming hindrance, closed door. Yun ang akala ko noon. Kapag hindi madali, ibig sabihin sarado. Ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos. Dati, ganun po ang pananaw ko. Pero nung nakita ko po itong verse na to, hindi pala. It is very possible na you are on the right track, you are in God's will, pero napakarami pong hindrances kasi kay Paul nangyari. So it is not always close kapag marami pong hindrance. 2 Corinthians 2:12, now when I came to Troas for the gospel of Christ, and when a door was opened for me in the Lord, binuksan ng Lord kay Apostle Paul. Okay. So yung kanina, so first is the pictures or the aspects of prayer, and part 2, mabilis na lang po, the rewards of prayer. Ano po yung rewards ng prayer? Okay? Natural, ang reward po ng prayer ay kasagutan. If you remember, 1 Chronicles 1:7-12, basahin ko lang po. In that night, God appeared to Solomon. Di ba nabasa ko kanina yung sabi ng Diyos? Humiling ka. Ask what I shall give you. Okay? Anong sabi po ni Solomon? Sabi po ni Solomon, O Lord God, your promise to my father David is fulfilled. For you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. Anong hiniling niya? Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before these people, for who can rule this great people of yours? Humiling siya ng hindi lang knowledge, kundi wisdom. Ano po pagkakaiba ng knowledge and wisdom? Ang knowledge, accumulated learning or facts. Marami kang alam, marami kang memory verse, marami kang mga sino. Pero mas mahalaga pong wisdom. Wisdom is the application of knowledge. Kung paano mo gagawin
o i-apply sa buhay mo yung karunungan. Pareho bang mahalaga? Oo. Kasi anong i-apply mo kung wala kang alam? Okay? Para ka na rin nag-aaral ng ano ba yun? Automotive diesel mechanic. May unang panahon. Okay, memorize the parts of the car. Diba? Anong gagawin? Number 1. Parang pagmamaneho lang yan. Step 1. Puro theory. Okay, memorize mo lahat. Dating sa harap mo ng manibela. Nalito ka na kung anong ginawa mo. No? So, napakahalaga pa rin yung gagawin mo kung ano yung theory. Diba? Theory and practice. Ang wisdom ay kung kailan mo gagamitin. Nakaparada ang sasakyan. Okay? Imbes na yung preno na apakan mo, yung accelerator na apakan mo, sang ka na. Diba? Kahit na 10 yung nakuha mo dun sa test, nawalan ka ng wisdom kasi hindi mo ginawa, hindi mo in-apply sa buhay. Example, ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam mo yun, memorize mo yun. Hindi mo in-apply sa buhay mo, wala kang paggalang sa magulang mo, hindi mo siya sinusunod, asan ang wisdom mo? Di ba? Wisdom is applying what you have learned. Because in wisdom, ano sabi niya? Merong kasagutan ang Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you fear the Lord and His words, you apply His words, He will give you wisdom. So, ito po yung straightforward promises ng Panginoon. Ask. Diba? Natuwa ang Diyos. Bakit? Hindi pansarili. Sabi niya, Lord, dahil ginawa niyo po akong hari, humihiling po ako ngayon ng katalinuhan. No? Kung paano ko pamunuan ang mga taong ito. Natuwa ang Diyos kasi hindi pansarili. Hindi siya, sabi ng Panginoon, dahil yan ang hiniling mo. At hindi ka humiling na matupok ang mga kaaway mo. Bibigyan kita ng wisdom. Hindi lang yun. Bibigyan pa kita ng kayamanan na walang hihigit sa'yo. Katalinuhan at kayamanan. Ibig sabihin, pag humingi tayo ng tama, at humiling tayo ng merong tamang motibo at tamang puso, hindi lang yung hiniling mo ang ibibigay ng Diyos. Ibigyan ka niya ng bonus. No? Siya po ang rewarder for those who diligently seek Him. That's the reward of prayer. Ask, and you shall receive. So receiving is the reward of asking. Seek, and you shall find. Finding is the reward of seeking. Inamplify niya yun eh. Di ba? Inamplify niya yun. Saan niya inamplify? Sabi niya doon sa verse 8, for everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. It's an amplification of Matthew chapter 7 verse 7. No? Tapos, ano ang reward ng knocking? An open door. That's the reward of knocking. An open door. Alam nyo, ang ganda pa nung nakalagay sa verse 9 to 10. What man is there among you? Sino sa inyo ang isang ama na kapag humingi ang anak nyo ng tinapay, bibigyan nyo ng bato? Alam nyo kung bakit itong example ng Panginoon? Kasi nga po sa Israel, gumagamit po kasi siya ng mga ng mga real objects, di ba? Sa Israel po, maraming nakakalat na bato na mukhang tinapay. So kung minsan binibiro ng ama ang kanyang anak, nanghingi ng tinapay,
tinapay, dahil mukhang tinapay, ayan. Hindi po nakikipagbiro ang Diyos sa atin. Kapag humingi tayo ng tinapay, bibigyan niya tayo ng tinapay, hindi niya tayo bibigyan ng bato. Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? Bakit niya nabanggit ito? Kasi po, merong isang isda na mukhang ahas. What is that? Paborito ni JJ. Okay. So, eel. Di ba? An eel is an unclean animal. Ito po yung ano dito. Unclean po yung eel. So, sabi niya, sino sa inyo ang isang ama na hihingi ng isda? Bibigyan ng ahas. So, hindi live snake ang tinutukoy dito, but the idea is, if your son is hungry, bibigyan mo ng makakain na makakabuti sa kanya. So you see, the Lord Jesus used two staples, no? Yung napakahalaga sa diet ng mga Jews during that time, bread and fish. Kung papansinin po ninyo, yun ang pinakamahalaga na pagkain during that time, bread and fish. Bread and fish. Even the Lord Jesus Christ, di ba? Bread and fish. Kahit po nung nag-multiply siya ng mga pagkain, when he fed the 5,000, when he fed the 4,000, ano pong ginawa? Ano minultiply? Bread and fish. Kaya yan po ang pinakamahalaga sa tao. And it is not natural also for a father to ignore. Kasi nga masama. Merong ama na masama. Diba? Merong mga ama na masama na hindi rin ibinibigay yung kanyang yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero karamihan, kahit masama ang ama, gusto niyang pakainin yung kanyang anak. Hindi nga po nabanggit dito, yung nabanggit sa Luke 11, verse 12. Ginamit pa ng Diyos yung egg. Di ba? Scorpion and egg. So, sa verse 11, kinongclude po ng Panginoon na sabi niya, kung kayo nga na masasama, it's because He's referring to our depraved nature. No? Kung kayo na masasama, na ama, alam niyong ibigay yung mabubuting bagay sa inyong mga anak, how much more? No? Yung hindi pagkakaloob ng ama, ang mabubuting bagay sa lahat ng humihiling sa kanya. Doon po sa Romans 8:32 kanina, di ba sabi niya? He did not even spare His only Son, but He gave His only Son for us. How much more na hindi niya ibibigay yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Parang sinasabi ng Diyos na, alam mo, kaya-kaya ko naman yan sagutin eh. Hindi mo ba naisip? Ang anak ko nga, ibinigay ko para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ko ba ibibigay yung bagay na yan sa'yo? Ikaw na napakaliit ang iyong pananampalataya. No? So yun ang reminder po ng Diyos sa atin. Gaano man kalaki ang ating pangangailangan, the Lord did not spare His only begotten Son. Ibibigay niya ng higit ang iyong pangangailangan. So for my conclusion, here we see three different words with three different meanings that illustrates a process, like a chain of events. Asking is the simple use of voice. Seeking is a motion of the body. And knocking is an effort to open and pass through obstacles. So ask implies a simple petition. Diba? Simple lang yun. So three aspects or pictures of prayer is ask, seek, and knock. And
And the rewards of prayer is receiving when you ask, finding when you seek with all your heart, and open doors when you knock the closed door. At ang tanong ko sa inyo sa oras na ito, ano yung hinihiling mo sa Panginoon? Are you asking? Or are you just wishing? Are you asking? Are you seeking? Are you knocking on heaven's doors? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa kabutihan, sa katapatan niyo po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong pong mga pangako. And yes, Lord, we come to you with humble hearts. We ask, we seek for your will, and we knock for your grace, for your mercy, and for open doors. Thank you, Father. Lord, i-bless niyo po ang aming pong napag-aralan sa umagang ito at mga. Kami po ay palaging pumatok, humingi, hanapin ang inyong pong mukha sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Amen. God bless.